Okay, good day mga Airsoft. Good day po mga kabigman. Hello sa inyo. Magandang tanghali. Okay. I just hope na yung mga Airsoft natin ngayon mula sa iba't ibang lokasyon, norte, nasa mabuting kalagayan. Okay? Ngayon po, review and unbox tayo ng ni-request na unit, no? Ni-request na unit ng ating ka-airsoft from Poso Rubio, Pangasinan, Sir Joselito Carion. Okay? Si Sir Joselito Carion ay dating nakatira rito sa Bulacan, no? So, kaya lang nung simula nung magkaroon siya ng panibagong asawa. Nag-asawa siya ulit no. So nakapangasawa siya ng taga La Union. Ngayon nanirahan sila sa lugar ng Poso Rubio. Yung Poso Rubio, Pangasinan. Kung di ako nagkakamali, yan yung parang huling bayan na dinaanan ng ng Esitex ba? Oh, Esitex, no. No, sorry. Hindi Esitex, TP-Lex. Okay, TP-Lex. Tarlac, Pangasinan. Expressway. Yan. TP-Lex, Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway. Kaya TP-Lex, no? Esitex naman kasi is, hindi, una kasi NLEX, then Esitex, then TP-Lex. So, yan, ha. Okay, so, yung ka-airsoft natin is na dating taga rito kasi yan Santa Maria, Bulacan. Nakapangasawa. So, medyo, medyo, inalam ko pa yung marites ng buhay, no? Yung istorya ng buhay. Pero, okay lang yan, no? Okay, so yung unit niya is the Daniel Defense Micro CQB. Okay, makikita niyo to. Hindi siya ganun kahaba, hindi siya ganun ka-bulky. Okay? Micro CQB yung size niya, kung mapapansin nyo, compare natin siya sa CQB ha. Kuha tayo. Nasaan? Ito. Nasa likod ko. Okay? Ito. This is a CQB rifle. Ito. Okay? Alisin natin para realistic. Ayan. This is a CQB rifle. Then, ito yung micro CQB. Kung mapapansin nyo, ang laki ng diferensya, di ba? Kita ba sa camera? I just hope na nakikita sa camera. Ayan. Ayan. Kung mapapansin niyo mga ka-airsoft, yung diferensya is nasa 7 inches. Almost 6 to 7 inches, no? Ganyan kahaba yung CQB. This is the micro CQB, okay? Susunod sa CQB is yung mga RIS or the long barrel, no? Mas long barrel, yun ang susunod sa CQB. Kaya itong unit na to is goods na goods to, sa totoo lang, kung ang paglalaruan mo hindi naman ganong katindihan yung layo, yung range, no? Medyo mabibitin ka lang sa ganitong aliit na unit kung ang paglalaruan mo is, let's say, mga may iksi, no? Pero kung normal naman na, kumbaga hindi naman ganong kalayuan yung venue mo, the best, okay na to. Okay na tong unit na to, no? Okay, kung makikita nyo, what is good and special about this unit, hindi siya black, battleship gray ang color niya, no? Kuha tayo ng black. Black ito. Oh. This is the black. Ayan, di ba? Ito hindi siya black, na. So gray ang color niya, kita naman ng maliwanag sa camera no. Yan, gray ang color niya, so medyo kakaiba siya, syempre, na not the ordinary na unit na nakikita nyo everyday. Tapos, equipped na rin siya with a EOTech holographic scope. Bakit holographic scope? Big man ang nilagay mo. Kasi itong ganitong klaseng scope, this is the normal scope na ginagamit para sa mga assault. Okay? Hindi siya pwedeng let me rephrase it.
Yung ganitong scope, effective to sa mga assault. Okay, lusuban, tangkihan, ikaw yung tumatangkay, ikaw yung lumulusob, no? Ngayon, kung ito, gagamitin mo bilang isang telescopic scope, halimbawa, malayuan, hindi siya fit for that, no? Panglusuban talaga to. Yung tipong lulusob ka, no? Diba? Ikaw yung tatangke. Ikaw yung tatangke in game, no? So, itong unit na to, itong scope pala na to is a holographic. Sana lang makikita sa camera. Ayan, makikita nyo to. Meron siyang day mode, may brightness, may dimmer. Ayan, no? Hindi ko sure kung makikita nyo sa camera. Ayan, ha? Pero ayan siya. Okay? Hindi ko sure kung nakikita nyo yung pula, ha? Pero meron yan. Then, ito yung green din. Ayan. Yung green naman is ginagamit pang night mode. Ayan, yan. Okay? So, attachment to. So, ibig sabihin, pag attachment, hindi talaga siya kasama. So, sold separately po ito. Ngayon, nagpalagay yung bossing natin ng ganito, syempre, para mas maging guwapo yung unit niya. Actually, mga Carsop, no, medyo bigyan ko lang rin kayo ng tips, no, regarding sa sa pagse-set up ninyo ng unit. Iwasan ninyo yung too much, yung loaded, no? Lalo na, halimbawa, ganito kaiksi. Okay na to sa totoo lang, no? The rifle itself and the scope, pwede nyo panlagyan ng flashlight, but medyo magiging ganito. Depende kasi sa unit yung setup. Okay? Ito kasi, mapapansin nyo, ito yan. O kung mapapansin nyo, mga Carsop, wala siyang mga rail paligid. Wala siyang rail sa baba, sa gilid, wala. Sa ibabaw lang. So, yan lang yung original na pwede mong paglagyan ng accessories, yung ibabaw. Although, pwede ka namang maglagay sa mga gilid ng rail. May mga rail adapter, rail attachment na ibinebenta. Pwede ka namang maglagay, kaya lang, actually, hindi advisable, no? Yung ganito kasi kaiksi na unit, pag ginawa mo masyadong loaded, defeated ang purpose niya. Okay? Yung kasing mga masyado mararaming accessories is nilalagay dapat sa mga CQB. Pag mga micro CQB, make it simple, make it clean. 'Di ba? Mga Carsop, no? Diretso lang. Totoo lang yung sasabihin ko sa inyo, ha? Hindi pwedeng bobolahin ko kayo. Make it simple, make it clean. Yan na yan. Okay? Siyempre, halimbawa, magkakabit kayo ng accessories, bibili kayo ng mga accessories. Pabor sa akin yun, di ba? Kung tutuusin, sige, lagay mo yan, kasahan mo. Lagyan natin dito ng rail, lagyan natin ng rail. Ba't bumili ka pa ng ganito kung pupunuin pala natin ng rail? Di ba? Bakit ganito pa yung binili mo kung quad rail pala ang gusto mo? Kung gusto mo pala, may rail dito, may rail sa ibabaw, may rail sa kaliwa, may rail sa ilalim. Di sana, bumili ka na lang antimano ng ganito. Di ba? Hindi na ganito. Nagets nyo? Bibili ka ng isang unit na walang mga rail, tapos lalagyan mo ng mga rail. Di ba? Hindi ko magets yung point. Bibili ka ng mga walang rail, tapos lalagyan mo ng mga rail. Hindi ko magets yung point, di ba? Bakit hindi ka na lang bumili ng ganito? Di ba? Ito pa, mga Carsop, discuss ko lang, ha. Bibili ka na maiksi, tapos papahabain mo. Hindi ba napakapangit? Di ba? Bibili ka na maiksi, tapos papahabain mo. Bibigyan ko kayo ng isang example, ha. Sa totoo lang. Bibigyan ko kayo ng example ng build. Bibigyan ko kayo example ng build na actually hindi na i-supervise, hindi na nabigyan ng payo ng taong marunong sa barel. Okay? Ito, ha. Look at this one. Ayan.
Ewan ko lang kung mapapansin ninyo anong mali sa build na to. Okay, yan ha. Yan, kung mapapansin ninyo ha, anong mali din sa build na to? Ako number 1, ito, sige, baka meron makapagsabi dyan kung anong mali dito sa build na to. Okay? Yan ha. Yan, makikita nyo. Anong mali dito sa build na to? Yung mga ano diyan nakakabisado ng unit ha. Ayan. Okay? O sige, ako na sasabihin ko sa inyo ha. Number 1, mali sa build na to is the scope na ginamit. Okay? Mali to, sa totoo lang. Itong scope na ginamit mo na to is hindi talaga dapat ganito ang scope na ginamit dito. Bakit? Mga airsoft, ayan o. Napaka baba ng height nitong scope na ito. Napakababa para magamit mo siya as pang-aim. Mababa yan. No? Dapat ganito kasi ito mataas yung mismong cursor niya, yung crosshair. Okay? Ito sakto to. Pag ito mas tumangkad pa or mas bumaba ito, hindi mo na siya magagamit. Pamporma na lang siya. Actually, ito nilagay dito, pamporma lang. Mali po ito. Huwag kayong magbi-build ng ganito kasi medyo tatawanan kayo ng mga nakakaintindi, no? This is not the correct build for a rifle. I'd rather not to have a scope kesa ganito ang scope na ilalagay ko rito. Number 1, mali rito is the scope. Okay. Number 2, anong mali rito? Yan, tignan nyo. Number 2, mali rito is the flashlight. Okay? Is the flashlight. Hindi dapat lagyan ng flashlight yung ganito kaliliit na unit. No? Hindi na dapat lagyan ng flashlight yung ganito unit. And number 3 na mali dito is the mount na ginamit. Yan. Yung mount ng flashlight na ginamit, hindi dapat yan. Ang nangyari kasi dahil nga walang mga rail to, walang mga rail paligid, ipinag-ubra yung mount dito, which is mali. Mali po yan. Bakit? Dahil dito sa mount na to, nabablock niya yung pagsipat mo. Ayan o, just imagine o. Oh. Ayan. Ayan o. Ano pang makikita mo? 'Di ba? Ano pang makikita mo sa crosshair mo kung naka-block na yung mounting ng flashlight? Wala ka na makikita. 'Di ba? Yan. Ito yung tinatawag na bororoy. Kung tawagin ko to, sorry for the word na gagamitin ko. Bororoy upgrade. Defeated ang purpose ng unit dahil dun sa ginawang upgrade, no? Defeated ang purpose. Kasi unang-una, itong unit na to, hindi na design para lagyan mo ng flashlight. Sabi ko nga sa inyo, mas maganda yung build na simple and clean. Okay? Then, ang mali, 1, 2, 3. Okay? Kung talagang gustong mag-flashlight, dapat naglagay ng adapter na rail. Kung talagang gusto mong ipilit na magpa-flashlight, dapat naglagay ng side adapter rail. Or bottom. Hindi, bottom wag kasi masyado na maiksi ito eh. No? Ayan. Okay? Kaya kung mapapansin niyo ito, ayan ha. Pag ganito kasi kaiksi, hindi humahawak sa magazine. Baka kasi akala nung iba, ganyan ang hawak. Hindi. Dapat dito. More stability pag dito mo siya hahawakan. Okay? Mas nakokontrol mo yung up and down and left and right. Pag dito kasi, medyo nagsesway. Medyo malikot. Diba? Pero pag dito, mas kontrolado mo. Ngayon, ayan. Ayan na mali Number 1, the scope, the flashlight, the mount. Tapos nag-strap pa rito. So, istorbo to sa kamay. Ang kamay kasi natin, sa totoo lang, dapat, pag hawak mo yung unit, papaling ka sa kaliwa, gagalaw. Kailangan, yung kamay mo, freely na nagmo-move. Kaya nga yung mga ganito kaliliit, hindi to advisable lagyan ng vertical grip. Buti nga walang vertical grip to eh. No? Ito kasi, ang pinaka-proper dyan ganyan.
Okay? Yan, yan ha. Ngayon, pag titingin ka sa kaliwa, pag papaling ka ng kaliwa, freely dapat yung kamay mo na gumaganon. Di ba? Papaling ka ng kanan. Oh. Oh. Di ba? Ganon. Kaya, ayan, lahat actually, Bororoy upgrade, this is a unit na in-upgrade without the guidance, without the advice nung taong marunong talagang maglaro. Okay? Kasi kung tao kang marunong maglaro, hindi ka maglalagay ng ganitong scope sa ganitong unit. Ang ginagamit dito is a holographic scope. Okay? Hindi ka gagamit ng given. No choice ka eh. Kailangan mo mag-flashlight. Hindi dapat ganito ang setup. Hindi dapat nandito sa ibabaw. Dapat to nasa gilid. Okay? Tapos hindi ka na mag-i-strap ng ganito kasi paano pa maglalaro yung kamay mo? Hindi na makakapaglaro. Nakalock ka na lang dyan. So, yung pagiging effective mo in game is nawawala. Lastly. Ito last. Sige. Baka mayroong mag-participate dyan, no? Sa mga viewers natin. Ano pa sa tingin nyo yung mali sa build na to? Sorry. Ayan. Ano pa sa tingin nyo? Okay? Ayan, ito yung, ayan. Okay. Ano sa tingin nyo ang mali sa build na to? Okay? Ang mali sa build na to is the suppressor. Bumili ka ng ganito kaiksing unit. Ito Bumili ka ng ganito kaiksing unit. Tapos, hinabaan mo. Bakit hindi ka na lang bumili? Ayan bumili ka ng ganito kalit na unit. Tapos, hinabaan mo. Anong defeated ang purpose ng pagiging maliit niya? Di ba? Bakit hindi ka na lang bumili ng isang CQB? Bakit bumili ka ng maliit na sa habaan mo? Di ba? Ito yung mga nonsense upgrade. Di ba? Okay lang Okay lang if you do it the proper way. Sige, naghaba ka. Okay lang, magganito ka kung naka inner barrel ka. The only use of the suppressor in a rifle is to protect the inner barrel that is attached inside. Alisin natin to. Nonsense. Di ba? Inalis natin to. Nonsense. Ano to? Muffler? Muffler tip? Pampagwapo? Ito yung mga upgrade na sinasabi ko na bororoy, na walang kakwenta-kwenta. Tandaan nyo, maglalagay kayo nito to protect the inner barrel. Nasaan ang inner barrel dyan? Pakitaan ko kayo Dali mga airsoft. Papakitaan ko kayo. Gusto ko kasi magiging ma-guide kayo dun sa proper. Hindi dun sa bororoy, no? Hindi yung Putya kasi ganito. Nakakahiya kasi pag nakita ng iba yung unit ninyo na kung ano-ano yung nakalagay. Kasi meron mga taong nakakaintindi, di ba? Meron mga taong nakakaintindi na tatawanan lang yung build nyo. Ito Mapapansin nyo to, nakasuppressor. Nakasuppressor yan Bakit isinopressor? Kasi may pinoprotektahan siya dun sa loob.
Kita nyo? This is a DMR build. Ang haba niyan. DMR build. Ngayon, merong inner barrel na naka-attach sa loob. Okay? Na ang silbi nitong suppressor is to protect this. Okay? Para maprotektahan, kung sakaling tatama, hindi siya mababaluktot. Yun ang silbi nito. Para to protect. Actually, walang nagiging silbi to sa rifle nyo. Halimbawa, yung rifle nyo, hindi naman naka-inner barrel. Maggaganito kayo. Nakakatawa. Nakakatawa lang. Mga airsoft, sasabihin ko lang yung totoo sa inyo, ha? Kasi, ayaw kong maliligaw kayo, no? Yan, ha? Yan. Ang silbi nitong suppressor na to is to protect the inner barrel. Merong inner barrel to. Nakita nyo naman, di ba? Ipitan na natin, ha? Yan. Baka kasi, matabig. Ayan. Meron siyang inner barrel. Well, ewan ko lang kung makikita nyo sa loob, ha? Meron siyang inner barrel. Yun ang silbi nitong suppressor na to. Okay? Ngayon, ano ang pinoprotektahan niya rito? Wala. So, bumili ka ng maiksi, tapos papahabain mo using the suppressor, nakakatawa yung build. Sa totoo lang, nakakatawa yung build. Hindi ito yung proper. No? Resulta to ng hindi na-advisean, no? Hindi proper yung build. Kaya ako sinasabi to para hindi kayo maloloko na someday, halimbawa lang someday, ito, katulad nito, si Sir Joselito, gusto niyang pagwapuhin. Huwag niyang pagwapuhin na gawing kengkoy. Ito kasi naging kengkoy. Lahat ng inilagay dito sa totoo lang mali. Mali ito, mali yung positioning nito, mali rin itong flashlight, mali rin yung positioning, mali rin yung scope, mali yung positioning, mali itong strap na ginamit. Actually, mali lahat. Then, the suppressor. Yun ang pinaka nakakatawa rito eh. Bakit? Bumili ka ng maiksi, tapos lalagyan mo ng suppressor para humaba. Bakit hindi ka bumili ng mahaba, tapos ang problema mo? Di ba? Yun lang, ha? It doesn't make sense, no? Pag nag-upgrade kayo ng ganito. Tandaan ninyo, last word, maglalagay ka lang ng suppressor. Tandaan nyo to. Maglagay ka ng suppressor kung nag-upgrade ka ng inner barrel. Kung hindi ka naman nag-upgrade ng inner barrel, wag ka maglalagay ng suppressor. Yung unit mo, magiging katawa-tawa. Okay? Magiging katawa-tawa. Last. Baka dun sa mga, ayan, ha. Ito, this is a DMR. Ayan, ha. DMR. Ayan. Ito, build ko to, ha. Naglagay ako ng suppressor. Kasi, may pinoprotektahan siya sa loob. Pakita ko sa inyo. Ayan. May pinoprotektahan siya sa loob, which is, kung tawagin, is the inner barrel. Ayan, nakita nyo? Yan ang pinoprotektahan niya. Pinoprotektahan nitong suppressor, yung inner barrel, para kung sakaling tatama-tama, matatabig, hindi siya babaluktot. Okay? Pinoprotektahan niya yan. Ngayon, dito, sa case na to, nilagyan ng suppressor. Wala naman pinoprotektahan na inner barrel. Nasaan ang inner barrel? Wala. So, anong silbi nito? Wala. Pampagwapo ba? Siguro sa mata ng iba, pampagwapo. Pero sa mata ng nakakaintindi, useless. Waste of money. Loss of compression. Nagkakaroon pa ng loss of compression. Okay? Yan, yeah. Yun, no? At
baka sabihin ng iba, pakialam mo ba, big man? Ako naman, akin naman yung unit. Kung totoo sa wala ako dapat pakialam. Kaya lang, igina-guide ko lang kayo para hindi kenko yung build nyo. Kasi maraming nakakaintindi ng tamang build sa isang unit. Yung isang unit kasi, sa unang tingin mo pa lang, alam mo na kung pinuno ng accessories ng nakakaintindi or pinuno ng accessories na sinuggest lang ng tindero ng tindera nang walang proper guidance and advice. Okay? Ayan, nagsasabi lang po tayo ng totoo. Huwag po kayong magagalit, okay? Sinabi ko lang yung totoo para hindi po kayo hindi po maging kenko yung build nyo. Kasi at the end of the day, at ganito, no? Make sure na lahat ng ilalagay mo sa unit mo, mapa rifle man or pistol, make sure may silbi. No? Siguraduhin mo na lahat ng ilalagay mo na accessories sa rifle mo or sa pistol mo, mapapaganda ang performance. Kaya ka nag-a-upgrade para gumanda yung performance. Hindi ka nag-a-upgrade para pumangit yung performance. Okay? Yon. Kaya, diniscuss ko lang yan kasi nito mga nakaraan, ang dami kong nakikitang build na basta binild lang, nilagyan ng ganto. Ang daming nilagay. Tapos, hindi na proper yung build. Ang pangit na. No? Wag po kayo tumulad sa mga ganon kasi imbis na idalhin mo sa accessories, ilagay mo sa performance, di ba? Pag sa performance ang in-upgrade mo, sigurado mag-enjoy ka sa airsoft mo. Pero pag hindi performance ang in-upgrade mo, kagwapuhan lang, just make sure na gwapo yung unit, hindi kenkoy, di ba? Minsan kasi nagiging kenko yung unit yun ang iwasan natin, yung maging kenko yung unit kasi pag naging kenko yung unit mo, pangit na. Okay? So itong unit na to is powered by a battery. Di-poly. Di-poly, hindi pwedeng ma-drain, hindi pwedeng mag-overcharge, hindi rin pwedeng mag-init. Paano maiwasan mag-init? I-charge mo to sa labas. Sa labas. Hindi nandito sa loob. Okay? Second, bawal siyang ma-drain. One full charge of the battery is equivalent to 10 magazine. Okay? 10 ganito ang katumbas ng isang full charge. Bawat isang magazine is 300 rounds. Okay? Ngayon, bawal din siyang ma-overcharge. So, regarding sa overcharge, kalimutan nyo na yon kasi magandang klase yung charger na ibinibigay ko. Smart charger, balancer. Kaya, ligtas ka na rin sa pagka-overcharge. Nagka-cut off yun Okay? Ang aalagaan mo na lang, wag siyang madedrain at saka wag siyang magiinit. One full charge equivalent to charging time 2 hours. Okay? Ngayon, itong unit na to is na-adjust yung butt. Depende sa gusto mong haba. Okay? Pwede mong compact, pwedeng adjust. Ito, 1, 2, and 3. Ayan ha. Ngayon, alisin natin kasi kakabit natin yung battery. Dito kinakabit yung battery sa butt stock. Ito, butt tube. Okay, ikot lang natin to. Actually, malaki itong battery ko Wala akong maliit dito. Then, kunin natin yung battery. Then, pasok natin. Okay? Then, plug nyo lang to. That's it. Diba? Then, huwag nyo na pansinin to Malaki lang yung ginamit kong battery Okay? Ito,
secure nyo lang all the wiring. Siguraduhin nyo lang na hindi may ipit, no? Ayan. Then, balik na natin to. Huwag nyo napansinin itong battery ko, ha. Mahaba lang to. Yung ibibigay ko kay bossing na battery is mas maiksi ng bahagya. Ayaw nang pumasok, ha. Medyo maganit. Bago, eh. Uy. Utad ba? Umiipit. Ayun. Okay? Yan. Ngayon, single fire. Pakita ko sa inyo, ha. Single fire. Rapid fire. Okay. Dako tayo ngayon sa magazine. Use ko na yung target, ha. Okay. This is the magazine. Okay? Ang magazine, merong 300 rounds capacity. Meron dalawang klaseng magazine. The buhos and the kamot type at saka yung injectable type, recta. Okay? Ang magazine nito is kamot buhos type. Ayan. Bubuksan nyo sa ibabaw. Bubuhusan nyo. Pag napuno, sasara nyo. Ha? Naglalag yung ano. Ayan. Sasara nyo. Tapos, kakamutin nyo sa ilalim. Meron dalawang klase ng winding. Yung kapag kakamot. Merong standard winding. Every 30 rounds, magkakamot kayo. Meron tinatawag na full winding. Ibig sabihin, pag full, lahat na nakabuhos na bala, good to go, ready to fire. Okay? Ngayon, ang full winding, kamot lang kayo ng kamot hanggang sa marinig ninyo yung last clicking sound. Tick. Medyo madami-dami. Huwag kayo maiinit kasi ina-achieve natin yung last, full winding na tinatawag. Mararamdaman nyo medyo humihigpit na. Ayun, narinig nyo. Ewan ko lang kung narinig nyo. Ayun, ha. Ayan. Full winding na to. Ibig sabihin, lahat, yung 300 rounds, good to go, ready to fire yun. Okay? Ayun, pasok natin sa unit. Make sure you heard that clicking sound at saka nakalock na. Make sure na hindi na siya nalalaglag. Good to go. Okay? Again, ang rifle, hindi kinakasa. Hindi na kinakasa yan. Kasi pag kinasa mo, bubukas to. Dapat to lagi nakasara. Okay? Hindi kinakasa ang rifle. Siguraduhin mo lang lagi na lang na nakasara to. Para safe yung hop-up chamber mo into foreign element like alikabok, lupa, dumi, buhangin, tubig, patak ng ulan. No? Kasi sensitive yun. Okay? I-access mo lang to, ikakasa mo lang to pag magka-calibrate ka ng trajectory ng bala. Pero pag hindi ka naman magka-calibrate, huwag mo nang bubuksan to. Tandaan nyo, walang idadagdag na lakas pag kinakasa nyo. Bagkos pwede pang masira yung unit ninyo. Okay? Ngayon, single fire muna. Ito. Ayan, ha. Ayan. Merong safe, merong single fire, merong rapid fire. Okay? Firing tayo. Single fire. Okay, sarap. Rapid fire. Pakita ko sa inyo yung trajectory ng bala. Makikita nyo kung gaano siya ka-straight, ha? Okay. Papakita ko lang sa inyo para at least may idea kayo na yung unit kung gaano ka straight. Ayan. Ayan. Dali lang, ha.
sineset ko lang muna, ha? Ayan. Then, papalitan natin yung ano natin, yung paper target natin. Okay? Ayan. Okay? Papakita ko sa inyo na hindi siya kalat-kalat. Para makita ninyo na straight lang talaga siya, ha? Okay. Para makita nyo kung gaano siya ka-accurate. Okay? Yan. Barilin natin yung number 1, syempre, di ba? Dali on natin ng scoop. Single pala tayo, single. Ganyan siya ka-straight. Okay, kita nyo ha, hindi siya kalat-kalat ha. Yan. Kita nyo, di ba? Hindi siya kalat-kalat na basag-basag. Kita nyo? Diba? Ganyan siya ka-accurate. Kung mapapansin ninyo, talagang eksakto. Yung nasa baba ng gitna. Banatan natin. Uy. Dali Yan. Okay, dalihin na rin natin yung kabila. Okay, yung kabila na rin. Try natin i-rapid fire. Dito natin patamaan yung rapid fire. Yan ha. Para makita nyo kung gaano ka-accurate yung unit. Di ba? Okay, kabila. Diba? Yung kabila, yung baba nun. Kabila. Yan. Ganyan siya ka-accurate, ganyan kaganda yung trajectory ng bala. Kita nyo? Ayan sa rapid fire, diba? Lahat. Diba? Hindi siya kalat-kalat. Meron dito, hindi ganon. Okay? Okay, harap lang natin yung camera ron. Okay, so ito yung unit natin kay Airsoft, Sir Joselito Carrion. Okay? Ngayon, natapos na tayo maglaro. Always remove the magazine. Okay? Then, clear the chamber. Kasi meron pang isang natira rito. Isa or dalawa. Ayun. Wala na. Ngayon, after you clear the chamber, you need to rest the spring. Ang spring niyan, mahaba. Pero dahil nag-fire tayo, nakapiga ngayon yan. Pag itong unit mo, hindi mo ni-rest yung spring, tinabi mo nakapiga, manghihina siya. No? Hihina yung FPS mo.
Kaya kailangan lagi mong i-rest. Lalagay mo sa rapid after you clear the chamber. Tapos press mo ng 1 seconds to. Then single. Then put it back to sync. Yun. Yun yung pag-rest. Okay? Tapos hindi pa din natatapos. Siyempre yung magazine mo naka full winding. Pag yung bala, iniwan mo lang na naka full winding, kawawa naman yung spring. Kailangan i-release mo yung spring para hindi siya mangalay. Okay? Paano gagawin? Ito, meron rito part sa magazine na kailangan mong kawitin pa ganun. Para ma-release yung bala at saka ma-release yung pagkaka-full winding. Kesa masiraan ka ng magazine. Sayang ang magazine. Look at this magazine. This is a 7-year-old magazine. Every day, ginagamit. Ayos. Diba? Ayan. Para ma-release mo ito, okay, kung meron kang bote, diba? Doon mo pa anin yung bala. Or, kung wala kang bote, saluhin mo lang. Ayan. Yung pagka-winding niya, na-release. Hindi mangangalay yung, yan. Pagkaalis mo ng bala, diretso mo na ilagay dito. Ayan. Diba? Ngayon, pasinin ninyo, walang bala yan. Pag gagamitin nyo ulit, sa kanya lang ikakamot. Okay? So, yun. Unit natin kay Airsoft, Sir Joselito Carrion of Poso Rubio, Pangasinan. Okay? Napakaganda ng unit, napakasarap. For sure, mag-e-enjoy ka. For sure, sasaya ka. Good afternoon, Boss Big Man. Dapat huwag niyo akong tinatawag na boss. Hindi naman tayo sindikato. Christian Mobles. Hello, sir. Good afternoon po. Okay. Hello, sir Big Man. Hindi ko mapasa. Ibibili po ako sa inyo KP90 upgraded. Pwede po ba magdagdag ng anti-freeze nozzle tsaka hammer protection pad? Aside po sa sinabi niyo na upgraded, trigger job, fine-tuning, recoil buffer. Unang-una, Jose Reynaldo, makipag-usap ka sa amin gamit ang real account mo. Bossing, hindi kami dami account yung gamit mo kasi bossing eh. Na mas maganda boss, mag-usap tayo real account, no? Mas maganda real account para ma-advise ang kita, no? Para alam ko na yung kausap ko tao, yung kausap ko talagang legit na nag-airsoft, no? Or mag-airsoft, okay? Mas maganda, wag mo akong gamitan ng dummy account, bossing. Kasi dummy account yan, walang picture no? Tapos, unang-una, mukhang hindi ka nanonood ng vlog ko. Pwede kitang pagbigyan sa anti-freeze nozzle na sinasabi mo. Ang tanong, sasali ka ba sa competition? Maglalaro ka ba? Diba? Mukhang hindi ka nanonood ng mga vlog ko. Ang iniipon mo lang sa isip mo is yung alam mong sinasabi ko. Tandaan mo, merong magandang naka-anti-freeze nozzle. Kung makikipag-compete ka. Mukhang yung karga ng utak mo kasi, ng isip mo, karga ng vlog ko kahapon. Kaya ako ipinupush na mag-anti-freeze nozzle yung ka-airsoft natin kahapon. It is because makikipag-compete siya. Ngayon, kung ikaw sasali kang competition, well and good. Sige, i-anti-freeze natin. Kung hindi ka naman sasali sa competition, huwag ka mag-anti-freeze nozzle. Kaya nga sabi ko sa'yo, pwede kang tumawag, magpa-advise ka. Ganito, bossing hindi kita peperahan. Pag nag-anti-freeze nozzle tayo, dagdag gastos yan. Siguro may pambili ka, pero hindi advisable kung hindi ka rin lang hirap no? Diniscuss ko na kasi sa vlog ko dati to Merong mga downside ang pag-anti-freeze nozzle. Unang-una,
Kung hindi ka makikipag-compete, huwag ka mag-anti-freeze nozzle kasi yung unit mo hihina. Okay? Ang anti-freeze nozzle hindi ganun kalakas. Hindi ganun katindi ang bore niya, hindi ganun kalaki. Mahina lang siya. Okay? Ngayon, pag makikipag-compete ka, hindi mo kailangan ng malakas. Ang kailangan mo during the competition, accurate, efficient, and consistent. Consistent yung unit mo, napuputok siya ng magkakaparehas lang silang FPS. Okay? Hindi mo kailangan ng malakas competition yun eh. Ang goal mo sa isang competition, ma-hit mo yung target mo in a matter of low, pinakal mababang oras. Okay? Yun ang masasabi ko sa'yo ha. Hello Sir Bigman, if bibili ako sa inyo KP19 upgraded, pwede po ba madagdag yung anti-freeze nozzle tsaka hammer protection pad? Kung talagang nanonood ka sa mga vlog ko, alam mo, sinasabi ko, lahat ng unit lumalabas dito, naka-hammer protection pad na. Diba? Tapos na pa, trigger job fine tuning. Wala akong sinabi sa mga vlog ko na ang unit is naka-recoil buffer. Di ba? Wag mo akong gamitan ng dummy account, boss. Gamitan mo ako real account. Kasi yung tipo ng yung tanong mo, nakakaligaw. Wala akong sinasabi sa mga vlog ko na naka-recoil buffer ang unit. Baka hanapan akong recoil buffer ng lahat ng customer ko. Pag inoohan ko yung, pag hindi ko ikinorek itong message mo, baka lahat ng customer ko, hanapan ako ng recoil buffer. Hindi ako nag-upgrade basta-basta ng recoil buffer. Okay? Hindi ako nag-upgrade basta-basta ng recoil buffer. Depende na lang sa unit. Ang recoil buffer, the more na kinakapalan mo, the more na lumiliit ang travel ng slide. Okay? Pag lumiit ang travel ng slide, there will come a time na hindi na umaabot sa slide stopper yung slide. Okay. Pasensya ka na, bossing ha. Nakita ko kasi yung message mo medyo medyo hindi tama yung sana hindi lang tama yung pagkaka-construct. Hindi sana gustong gumawa ng intriga, ha? Ayoko ng intriga, bossing, no? Hindi mo ako kilala, hindi rin kita kilala. Magrespetuhan lang po tayo, no? Yung message mo kasi, hindi ko pwedeng oohan lang basta eh. No? Hindi ko pwedeng oohan basta. Unang-una, pakidelete mo na lang yung message mo kasi wala akong sinabi na ang binebenta ko hindi naka hammer protection pad. Lahat ng binebenta namin, basta 2011, automatic yan, naka hammer protection pad. Wala akong binenta na 2011 or 1911 na hindi naka hammer protection pad. Okay? Pangalawa, pakidelete mo na lang yung message mo, wala sa ina-upgrade ko ang recoil buffer. No? Wala sa ina-upgrade ko. Huwag kang baka hindi ako yung pinapanood mo na yan. Kung hindi ako yan, dun ka na lang. No? Ako ang gusto ko, kung ano lang talaga yung tamang upgrade, yun lang. Wala akong idadagdag na para perahan ka. Okay? Wala akong idadagdag. Kung sa iba ka nagtanong, gusto ko i-upgrade natin ang fine-tune, ang anti-freeze nozzle. Gusto mo i-upgrade natin? Sige, upgrade natin. Oohan ka lang kasi kikita. Pera yun eh. Pera yun. Pero ako hindi ko oohan yun. Tatanungin muna kita. Okay, sige, i-upgrade natin. Saan mo ba gagamitin yung unit? Ano bang gusto mong ma-achieve dun sa unit mo? Bakit mo gustong i-anti-freeze nozzle? Dapat ganun. Di ba? Dapat ganun. Bakit yung tao gusto mong mag-diet? Bakit yung tao gusto mo maging vegetarian? Kasi gusto ko maging healthy living. Di ba? Ganun.
Kaya ka magda-diet kasi hindi ka napabata. Nagkakaedad ka. Pag nagkakaedad ka, dapat medyo nagkokontrol ka sa pagkain. May dahilan kung bakit ka magda-diet. Gets mo? Pwede mo ba sabihin, gusto kong mag-diet kasi gusto kong tumalino ako. Pag nag-diet ka, tatalino ka ba? Hindi. Actually, kinokontian mo yung nutrients na kailangan ng utak mo. Hindi ka tatalino. Pag nag-diet ka. Di ba? Ayan. Ngayon, yung unit mo, kung sa akin ka natapat, malamang hindi akong pinapanood mo eh. Kung sa akin ka natapat, anti-freeze nozzle, bossing, bakit mo gustong mag-anti-freeze nozzle? Ano ba yung bagay na gusto mong ma-achieve dun sa unit mo? Ganun yan. Pag sa akin ka, ganyan ako. Ano ba yung bagay na gusto mong ma-achieve sa unit mo? Kasi big man, gusto ko sumali sa practical shooting. Gusto kong maglaro sa shooting range. Inaaya ako ng tropa ko. Sige bossing. Wish granted. Anti-freeze nozzle natin yan. Okay? Ngayon, kung masasabihin mo sa akin, kasi gusto kong malakas. Gusto ko feel ko yung recoil. Gusto ko bumabasag ng bote. Alam mo ba sinasabi mo? Alam mo ba yung sinasabi mo? Hindi lahat ng napapanood mo sa iba dapat mong gayahin. Kung gusto mo na malakas, huwag kang mag-anti-freeze nozzle. Ang anti-freeze nozzle ginagamit sa competition. Dahil sa competition, hindi mo kailangan ng malakas. Ang kailangan mo, consistent, accurate, precise. Yan ang kailangan mo sa competition. Pero kung daily, stress reliever, huwag kang mag-anti-freeze nozzle. Mag-big bore nozzle ka. Di ba? Lagi ko naman sinasabi yan sa mga vlog ko eh. Bakit yung high kappa namin umaabot ng 450 FPS, 430 FPS? Kasi naka-big bore nozzle, hindi naka-anti-freeze nozzle. Yeah. Ang laki naman sampal sa pagkatao ko pag sinasabi mo yung mga bagay na hindi ko naman i-discuss, di ba? Libre ko lang binibigay itong mga bagay kasi na to. Di ba? Hindi ko pinagdadamot yung information. Dapat pulutin mo ng mahusay. Pulutin nyo ng tama, di ba? Good day, Sir Big Man, sabi ni Alan Villaris, di ba? Yun lang masasabi ko ha. Yun lang masasabi ko. Sana hindi lang sa iyo, sana sa iba rin magsilbing aral, no? Yun naging topic ngayon. Hindi ka mo naka-anti-freeze nozzle ka, mag-e-enjoy ka. Okay? Yung anti-freeze nozzle ginagamit kung yung unit mo ipang-co-compete mo. Kung hindi ka magko-compete, hindi mo kailangan anti-freeze nozzle kasi hindi ka mag-enjoy. Kasi mas mahina ang naka-anti-freeze nozzle kesa sa naka-big bore nozzle. I just hope naintindihan mo yung tanong ko. Huwag ka ma-open. Sumagot lang tayo ng tama, sumagot lang tayo ng diretso. Hindi tayo nandito para mambola, hindi tayo nandito para perahan ka. Okay? Nandito ako para i-guide kayo doon sa tama. Kung pakikinggan nyo ako, you will thank me later. Kung hindi ka makikinig, I will laugh at you later kasi napunta ka doon sa maling decision. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yung po ang paglalaro ng airsoft, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po.